Ito. Share ko sa inyo yung resume ko, guys, ha. So, ayun na nga, part 2 na to nung kaka-upload ko lang ng about sa high school graduate lang. So, ngayon, pakita ko lang yung resume ko kung ano yung nilalaman niya. Then, paano ko siya sinasubmit sa mga HR or mga owners na ina-applyan ko para magmumukha siyang appealing talaga. So, ayun po. Ito to. Ang pinaka mas maraming sulat ko dyan is yung pinaka-heading. 'Di ba? Kung makikita nyo. Heading, napaka interesting siya kung babasahin siya. So, ayan, yung pinakamagandang picture ko. Yan, yung yung sa pa kasi ako dyan. Tapos, ayun, naka-highlights pa yung buhok ko. Then, the rest of it, itong na-shadean ko. Ito, personal info ko na yan. Then, ito mga experience ko. Then, ayan yung high school graduate. So, babasahin natin ngayon yung nilalaman ng heading ko, ha. Wait lang. Tinagilid ko lang siya kasi medyo mahirap kapag vertical. Naka-horizontal. So, ginanon ko lang muna para mas mabasa natin ng maigi. So, actually, wait lang ha. Ang heading kasi natin is medyo mas importante yan para sa akin. Kasi bakit? Isa yan sa mas tinututukan ng mga HR or ng mga salon owner na ano ba talaga yung pagkatao mo. Okay? Ano bang meron na to si Mary Angeli Toralba? So ngayon, nasa pinaka-top siya na pinaka-resume ko. Kasi gusto ko siya yung mas napapansin or siya yung mas appealing tignan sa resume. So kaya nasa top siya ngayon. And ayun, galingan na lang natin kung ano ba talaga yung nilalaman ng resume na to. At nang sa ganun tayo yung mapili ng mga HR ng mga owner. So basahin natin kung anong nilalaman nito. So I'm a full-time businesswoman in my career. So I am very focused in keeping this passion to maintain a high quality standards I can offer to my clients. So sa part pa lang na yan, medyo mataas-taas yung standard na inaalok natin sa client pagdating sa negosyo ko as a businesswoman. Okay? Ano nito? I really want to extend my ability to make sure that I can do even more than I was employed before in salon, way back at my younger age. So, hindi pa naman siya ganun ka bata, pero since pandemic pa kasi yung experience na nilagay ko dito, yung tatlong work experience ko na yan. So, hinihingal kasi ako. So, nasa mga 30 plus pa lang ako. So, ganun. So, ngayon, I would just want to extend my ability to make sure that I can do even more. Na bakit kamo ako magtatrabaho sa company na to sa inyo. Kasi gusto kong mas makikilala nyo pa ako. Parang ganun yung tema niya dyan. The reason why I do like to upgrade my current position as a businesswoman, so ano yung dahilan na kung bakit ko pa siya mas lalo pang ipa-upgrade, okay, pag-iigtingan, paggagalingan pa as a businesswoman, okay, that can easily wait to get a higher version of me, okay. Kumbaga, ibig sabihin, bukod sa mas makikilala nyo pa si Angel, mas makikilala ko palalo yung pagkatao ko kapag marami na ako nai-encounter na iba't ibang mga tao. Okay? So, ganun yon. Actually, itong profile na to work abroad kasi yung sinulat ko dyan. Kasi, application ko din to sa pag-abroad. Parang ganon. Pero since andito naman ako sa Pilipinas, ibig sabihin, ayun, for Philippines na lang natin to itatakal or ibabahagi.
So that by the time I finish my contract, since may kontrata naman talaga bawat employment, okay, I can build a sustainable company by myself. So, ibig sabihin, sa pagtatrabaho ko sa inyo, okay, since marami na akong natutunan, marami akong mga inputs na kailangan siyang, tawag dito, ingatan, 'di ba? Magagamit ko rin siya in the future kapag may sarili na rin akong company. Parang ganon. That I wanted in the future career in my country. Okay, so, ibig sabihin, sa pagtatrabaho ko dito sa employment na to, sa company nyo, okay, may i-apply ko rin sa mundo. Kung sino ba tong si Angel at kung ano ba talaga yung gusto pa niya sa buhay niya. And share my ideas to my fellow men and help them grow as a team. Okay? Sa part na yan, okay, inaalala ko pa rin yung magiging future ng company ko at ng mga soon to be empleyado ko. Okay? Kung sakali mang nagkakaroon ako ng mga hindi pagkakaunawaan, at least aware na ako na ganun yun pala ang kailangan i-adjust. Ganun yung sistema na dapat kong matutunan para may apply ko din ng maganda sa magiging future company ko. Parang ganun. So, in short, okay? So, in short, maganda yung heading ng ating pagkakahambing sa sarili natin. So, depende na lang kung paano nila i-come up yan, basahin yan, para mas mapili pa tayo. So, ganun yun. So, diba, alam mo yung may purpose ako sa kung bakit kamo tayo mangangamuhan. Meron tayong magandang kailangan na i-achieve para tayo mangamuhan. Or kung meron pa tayong mga additional ideas na kailangan matutunan, 'di ba? At least makukuha natin 'yan on our end. So ganun 'yan siya. So ang akin lang dito, hindi lang naman ibig sabihin na naging high school graduate lang tayo, wala tayong silbi sa buhay. Wala na tayong karapatan para mangarap pa ng mataas para sa atin. Okay? Kasi yung pag-aaral naman yan, pwede naman yan kahit mga left behind mo lang muna yan. Kung wala pa naman siguro tayong kakayahan para mag-aral sa kolehiyo. 'Di ba? Wala namang problema yan kahit na siguro tumanda ako. Mag-aaral naman ako. So, sino bang ayaw ng pag-aaral? 'Di ba? Lahat naman tayo siguro. Pero may kanya-kanya kasi tayong reason na kung bakit hindi natin agad yan maisingit-singit sa daily lives natin. So, ganun lang yan. Ang akin lang is maganda yung naipakita ko namang heading sa profile ko, sa resume ko. So maganda yung intention natin sa papasukan din nating trabaho. So ayun lang. So 'di ba, parang gusto kong na ma-share din ninyo kung ano ba talaga yung nilalaman ng pagkatao sa resume. So ganun lang 'yan siya.